Ang kwento natin ngayon ay naganap sa isang apartment sa Songpa District na matatagpuan sa timog silangang bahagi ng Seoul, South Korea. Sa ikapitong palapag ng isang gusali roon, naninirahan ang isang masayang pamilya na binubuo ng apat na miyembro. Ang padre de pamilya, si Kim Bong-jae, 34 na taong gulang ay isang empleyado sa isang kilalang kumpanya, habang ang kanyang asawa naman na si Park Ji-e, 31 taong gulang ay isang may bahay. Magkasintahan pa sila noong nasa kolehiyo at agad na nagpakasal matapos ang kanilang pagtatapos. Mayroon silang 3 taong gulang na anak na lalaki at isang 10 buwang gulang na anak na babae. Si Kim Bong-jae ang pangunahing naghahanap buhay, samantalang nakatuon naman si Park Ji sa pag-aalaga ng bahay at pagpapalaki sa kanilang mga anak. Ang malinaw na hatian ng kanilang mga tungkulin ay naging susi sa kanilang payapa at masayang pagsasama. Ngunit noong 2003, isang pangyayari ang lubusang gumulo sa kanilang tahimik na buhay. Bandang alas 7 ng gabi noong ika-29 ng Disyembre taong 2003, kagaya ng kanyang nakasanayan, umuwi si Kim Bong-jae mula sa trabaho. Dahil karaniwan ng nasa bahay ang kanyang asawa, hindi na siya sanay magdala ng kanyang sariling susi. Pagdating niya, pinindot niya ang doorbell, ngunit matapos maghintay ng ilang sandali, walang sumagot. Kumakatok at tinatawag niya ang pangalan ni Park Ji ng ilang ulit, ngunit wala pa ring tugon. Isang bagay na labis niyang ikinabahala. Bilang full-time homemaker, madalas ay nasa bahay si Park Ji sa mga oras na iyon at naghihintay upang sabay silang maghapunan. Bihirang-bihira rin siyang lumabas, lalo na kung hindi kasama ang mga anak. Kaya't nakapagtataka para kay Bongje na wala sila sa bahay at tila isinama pa ang mga bata. Dahil dito, tinawagan niya ang matalik na kaibigan ng kanyang asawa, si Lee Eung-hyo, 31 taong gulang na naging kaklase rin ni Park Ji noong nasa high school. Muling naging malapit ang dalawa matapos ang isang class reunion at kalaunan ay lumipat si Eung-hyo upang manirahan malapit sa bahay ng mag-asawa. Dahil dito, 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo siyang bumibisita sa kanilang tahanan. Ngunit nang sumagot si Eung-hyo, sinabi nitong wala si Park Ji sa kanyang bahay at hindi rin niya alam kung nasaan ito. Pagkababa ng tawag, agad siyang nagtungo sa apartment ng mag-asawa. Sinubukan din niyang pindutin ang doorbell at kumatok, ngunit wala pa ring sumasagot. Mula sa maliit na bintana sa pasilyo, sinilip nila ang loob sa siwang ng rehas. Hindi nila nakita si Park Ji sa silid, ngunit napansin nilang nasa ibabaw ng mesa malapit sa bintana ang kanyang handbag. Alam ni Eung-hyo na karaniwang naroon ang mga susi ng kaibigan, kaya't sinubukan nilang buksan ng bahagya ang bintana at abutin ang bag mula sa siwang ng rehas. At nandoon nga ang susi, kaya't nabuksan nila ang pinto. Pagpasok, bumungad sa kanila ang nakakabahalang katahimikan ng apartment. Sa kanilang paghahanap, natagpuan nila si Park Ji na wala ng malay sa may pintuan ng silid-tulugan. May nakapulupot na lubid na kulay kahel sa kanyang leeg at nakatali ang kabilang dulo sa pinto, habang natatakpan ang kanyang mukha ng mahaba niyang bestida na nakataas. Sa matinding pagkabigla, natigilan si Kim Bong-jae habang napaupo sa sahig si Lee Eung-hyo. Nang makabawi sila, dali-dali nilang hinanap ang mga bata. Sa huli, natagpuan nila ang 3 taong gulang na anak na lalaki at 10 buwang gulang na anak na babae sa loob ng aparador sa silid. Ang bibig ng bata ay may nakasuksok na tela at nakabalot ng tela ang kanyang leeg, habang ang ulo ng sanggol ay natatakpan ng plastik na mahigpit ang pagkakatali. Wala na ring palatandaan ng malay ang dalawa. Dahil sa matinding sindak, nawalan ng malay si Kim Bong-jae. Pagkagising niya, agad niyang tinawagan ng pulisya, at pagdating ng mga otoridad, agad nilang isinara ang lugar at sinimulan ang masusing investigasyon. Noong taong 2003, sa panahon ng insidente, hindi pa gaanong advance ang DNA technology sa South Korea. Dahil dito, walang natagpo ang mahalagang biological na ebidensya ang mga investigador. Sa pagsusuri ng lugar, nakita nilang iisa lamang ang pintuan ng apartment at lahat ng bintana ay mahigpit na nakasara. Walang bakas ng pinsala sa rehas ng balkonahe
at tila halos imposibleng makapasok mula roon. Ang pagkaing inihanda para sa hapunan ay buo pa rin at wala ring anumang nawawalang gamit na mahalaga. Batay sa mga nakita, unang pinaghinalaan ng mga pulis na hindi ito isang kaso ng pagpasok ng ibang tao upang manakit, kundi isang insidenteng maaaring ginawa mismo ni Park Ji sa sarili. Ang kanilang lohika, kung may isang taong sinakal habang siya ay may malay, natural na magpapakita ito ng matinding paglaban at mag-iiwan ng bakas sa paligid. Ngunit sa totoong eksena, wala silang nakita at pati ang mga kuko ni Park Ji ay malinis. Ayon sa forensic examiner, ang dalawang bata ay pumanaw dahil sa pagkakabara ng paghinga at tinatayang bandang 3:00 ng hapon ito nangyari. Dahil dito, unang teorya ng mga pulis ay si Park Ji ang pumatay sa kanyang mga anak bago niya ito gawin sa kanyang sarili. Sinimulan ng mga otoridad ang investigasyon sa mga kapitbahay sa ikapitong palapag. Ayon sa isang residente, bihira lamang lumabas si Park Ji maliban kung namimili at palagi siyang magalang kapag nakikita. Noong araw ng insidente, bandang 10:00 ng umaga, nakita niya itong umuwi mula sa pamimili kasama ang mga anak. Nagbatian lamang sila at wala naman siyang napansin na kakaiba. Isa pang kapitbahay na may mahinang mga binti at bihira ring lumabas ay nagsabi na si Park Ji ay madalas mag-alala sa kanya. Kapag namimili, dinadalhan siya nito ng mga kailangan. Inilarawan niya si Park Ji na parang sariling anak. Noong araw ng insidente, nasa bahay lang siya buong maghapon at wala siyang narinig na kakaibang ingay mula sa kabila. Ang tanging napansin niya ay bandang hapon, medyo malakas ang tunog ng palabas sa telebisyon, ngunit isa itong normal na bagay dahil madalas manood si Park Ji kasama ang mga bata. Wala pa ring makabuluhang lead ang mga pulis matapos kunin ang lahat ng pahayag. Ngunit kinabukasan, sa mas detalyadong pagsusuri ng forensic examiner, natuklasang hindi pala dahil sa pagkasakal namatay ang batang lalaki. Malinaw na may mga pinsala ito sa ulo at dibdib at ang sanhi ng kanyang kamatayan ay matinding pambubugbog. Dahil dito, nabasag ang unang teorya na si Park Ji ang pumatay sa kanyang mga anak bago siya magpakamatay. Ang mga sugat ay hindi karaniwang gawa ng isang ina sa sarili nitong anak. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na isa itong kaso ng pagpatay. Ngunit nananatiling palaisipan. Paano nagawa ng salarin ang krimen kung walang bakas ng puwersang pagpasok at walang senyales ng matinding pagtutol mula sa biktima? Dahil dito, sinimulang tanungin ng pulisya ang asawa, si Kim Bong-jae. Inilarawan niya ang kanyang asawa bilang masayahin, maayos makitungo sa ibang tao, walang bisyo, simple ang pakikisalamuha at nasa mabuting kalagayan ang pag-iisip. Imposible raw na gawin ito ang ganoong kalupitan. Ikinuwento niya na magkasama silang nag-aral sa kolehiyo at nagpakasal matapos magtapos. Nagkaroon sila ng anak na lalaki at nitong Pebrero ng taong iyon, ipinanganak ang isa pa nilang anak na babae. Para maalagaan ang mga bata, tumigil sa trabaho si Park Ji at nanatili sa bahay. Noong araw ng insidente, normal siyang pumasok sa trabaho at walang napansin na kakaiba sa kanyang asawa. Natuklasan lamang niya ang trahedya pag-uwi niya kasama ang kaibigang si Lee Eung-hyo. Nang mag-imbestiga ang pulisya sa kumpanya ni Kim Bong-jae, kinumpirma ng mga katrabaho na naroon siya buong araw at hindi lumabas. Ayon sa mga malalapit sa kanya, maayos ang kanyang pamilya at madalas pa nga siyang gumagawa ng maliliit na sorpresa para sa kanyang asawa at mga anak. Wala daw siyang dahilan o motibo para gawin ang ganoong krimen. Matapos masiguro ang alibay ni Kim Bong-jae, tumuon ang investigasyon sa CCTV ng elevator sa gusali. Dahil tinatayang bandang 3:00 ng hapon nang mangyari ang insidente, sinuri nila ang mga video bago at pagkatapos ng mga oras na iyon. Doon, may natuklasan silang mahalagang bakas. 1:00 ng hapon, pumasok sa gusali ang isang babaeng tinatayang nasa edad 30 at lumabas sa elevator sa ikapitong palapag. Agad nilang nakita ang babae, si Lee Eung-hyo, ang matalik na kaibigan ni Park Ji at ang parehong babaeng kasama ni Kim Bong-jae nang madiskubre ang pangyayari. Naalala ng mga pulis na noong dumating sila sa eksena, umiiyak si Lee Eung-hyo at tila labis ang kalungkutan dahilan para walang maghinala sa kanya. Ngunit dahil sa bagong impormasyong ito, agad nila siyang kinumpronta.
Inamin ni Lee Eung-hyo na 31 taong gulang siya, nakatira malapit sa bahay ng biktima at madalas bumisita ng 3 hanggang 4 na beses kada linggo. Sa tanong kung bakit siya naroon alauna ng araw ng insidente, sinabi niyang dumalaw lang siya para makipagkwentuhan at umalis din agad. Habang ineenteroga, napansin ng mga pulis na madalas niyang itago ang kanyang mga kamay sa manggas. Bagaman taglamig noon, hindi ganoon kalamig sa loob ng estasyon. Nang siya ay tanungin, bahagya siyang nataranta. Matagal bago niya inilabas ang mga kamay at natuklasan ng mga pulis na may malinaw na galos sa likod ng kanyang mga kamay na tila mula sa pagkiskis ng lubid at ang mga palad naman ay namamaga at mapula. Dito na siya sinimulang questionin ng mas mahigpit. Bakit siya naroon at bakit ganoon ang kondisyon ng kanyang mga kamay? Una, idinahilan niyang nadula siya sa banyo habang may inaayos. Ngunit nang hiningan pa ng detalye, nataranta siya at hindi makasagot ng diretsyo. Nang tuloy-tuloy ang pagpiga ng mga pulis, tinanong siya kung may kinalaman siya sa pagkamatay ni Park Ji-e, bigla itong natahimik. Pagkalipas ng ilang sandali, nagbago ang kanyang anyo. Mula sa malungkot, nagpakita siya ng malamig na ngiti. Inamin niyang siya ang pumatay kay Park Ji-e at sa 2 bata. Sa mapanghamong tono, sinabi pa niyang hindi siya mahuhuli dahil ayon sa batas noon, kung walang sapat na ebidensya, kahit umamin ang sospek, hindi sila maaaring ikulong ng lampas 48 oras. Matapos ang pag-amin, agad na hinalughog ng pulisya ang kanyang tirahan. Walang bakas ng pagkasira sa banyo na nagpapatunay na nagsinungaling siya. Sa sala, nakakita sila ng bote ng mineral water na pinutol sa gitna. Isang tila maliit na bagay, ngunit magiging mahalagang ebidensya. Sa crime scene, ang lubid na nakapulupot sa leeg ni Park Ji-e ay may kalahating bahagi na nakasabit sa pinto. Kung may ibang gumawa nito, kailangang hilahin ito ng malakas gamit ang prinsipyo ng pulley. Ngunit dahil matalim ang gilid ng pinto, tiyak na magkakaroon ng bakas ng pagkiskis ng lubid. Ngunit kung gagamit ng kalahating plastic bottle bilang pantakip, mas madali itong mahihila at walang maiiwang marka. Isang eksaktong pamamaraan na maaari niyang nagamit. At sa isang sulok ng sala, natagpuan nila ang isang nakatagong diary. Nang buksan nila ito, ang nilalaman ay nakapagdulot ng matinding kilabot. Sa talaan na natagpuan ng mga investigador, malinaw na nakasulat ang detalyadong record ng bawat galaw ni Lee Eung-hyo bago pa mangyari ang krimen. Kahit ilang araw lang bago ang insidente, tiniyak niyang maisulat sa maliit na titik ang kanyang buong plano, kalakip pa ang mga guhit na nagsisilbing gabay. Nakasaad pa roon ang kanyang matinding pangako na bago matapos ang taong 2003, tatapusin niya ang buhay ni Park Ji-e. Ayon sa mga entry sa talaan, ilang ulit niyang binisita ang bahay ng biktima para pagmasdan ang paligid at alamin kung ano ang mga kasangkapan na dapat niyang ihanda at kung paano niya maisasakatuparan ang kanyang plano. Sa kabila ng tila malapit nilang samahan sa paningin ng iba, ang totoo, malayo ito sa pagiging tunay na pagkakaibigan. Matagal nang gustong kumilos ni Lee Eung-hyo, ngunit dahil sa mga hindi inaasahang sitwasyon, napipilitan siyang ipagliban ang kanyang madilim na plano. Kapag may banta na maaari siyang mahuli, agad niya itong ihihinto at babaguhin sabay hihintay ng panibagong pagkakataon. Mula sa pagbuo ng ideya hanggang sa aktwal na pagsasagawa, tumagal ng 6 na buwan ang kanyang paghahanda. Sa panahong iyon, nagkaroon siya ng 2 pagkakataon, ngunit pareho itong nauwi sa kabiguan. Ang unang pagkakataon, 3 buwan bago ang krimen. Isang hapon, nagtungo siya sa bahay ni Park Ji-e bitbit ang madilim na plano. Pinakiusapan niya ang kaibigan na magtugtog ng piano, habang plano niyang yayain ang anak na lalaki ng biktima papunta sa silid para doon isagawa ang kanyang binabalak. Agad namang pumayag si Park Ji-e at nagsimulang tumugtog. Sa kalagitnaan ng pagtugtog, nilapitan ni Lee Eung-hyo ang batang lalaki at bumulong na may dala siyang regalo at dapat itong sumama sa kanya sa kwarto. Dahil sa tuwa, sumama agad ang bata. Ngunit bago pa man niya mailabas ang nakahandang kasangkapan, biglang huminto ang tunog ng piano.
Nalaman niyang umiiyak ang anak na babae ni Park Ji-e, kaya tumigil ito sa pagtugtog at kinuha ang sanggol para pakainin. Agad na inalok ni Lee Eun-hyo na siya na ang maghanda ng gatas, bagay na ikinatuwa ng biktima. Maayos pa niyang sinuri kung tama ang temperatura ng gatas bago ito ibigay. Habang abala, muling lumapit ang 3 taong gulang na bata at nagpapakyut na nagtatanong tungkol sa regalong nabanggit kanina. Medyo nataranta si Lee Eun-hyo, ngunit agad niyang kinuha ang lollipop na baon niya at ibinigay ito. Plano sana niyang muling ipatugtog ang piano para magpatuloy sa binabalak, ngunit naisip niyang masyadong magiging kahina-hinala iyon, lalo na't malapit nang dumating si Kim Bong-jae mula sa trabaho, kaya nauwi sa kabiguan ang unang pagtatangka. Ang ikalawang pagkakataon ay nangyari makalipas lamang ang 1 buwan. Isang araw, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Park Ji-e na mag-overtime daw ang asawa nito at kung maaari ay dumaan siya para maghapunan. Sa kanyang isip-isip, ito na raw ang tamang pagkakataon. Plano niyang yayain muli ang batang lalaki papunta sa kwarto habang abala ang biktima sa kusina dahil nakasarado ang pinto at hindi nito makikita ang kanyang ginagawa. Subalit nagbago ang sitwasyon nang sabihin ni Park Ji-e na kailangan pa niyang lumabas para bumili ng kulang na sangkap sa ulam. Naiwan si Lee Eun-hyo kasama ang 2 bata. Plano na sana niyang ituloy habang wala ang biktima, ngunit naisip niyang magiging kahina-hinala kung hindi agad matatagpuan ang mga bata pagbalik ni Park Ji-e. Pagbalik ni Park Ji-e, kasama na nito ang kanyang asawa na si Kim Bong-jae. Nakansela pala ang overtime, kaya't noong umuwi si Kim Bong-jae galing sa trabaho, nakasalubong niya si Park Ji-e at sabay silang pumunta sa palengke at sabay din silang umakyat. Sa hapag, may kakaibang tensyon sa tatlo. Ngunit hindi ito napansin ng biktima at patuloy pa ring nagpapasalamat sa tulong ni Lee Eun-hyo. Pag-uwi niya, ibinuhos nito ang galit sa pamamagitan ng paghahagis ng mga gamit. Naiisip pa niya ang masayang eksena sa pagitan ni na Park Ji-e at Kim Bong-jae na para sa kanya ay dapat siya ang nakakaranas. Sa puntong iyon, tuluyan na niyang sinuko ang anumang natitirang konsensya at ipinangakong kukunin niya ang inaakala niyang para sa kanya. Sa mga sumunod na araw, mas naging masusi pa ang kanyang plano. Isinulat niya at iginuhit niya ang bawat hakbang. Ngunit napagtanto niyang mahirap kung siya lang ang kikilos, kaya nagsimula siyang mag-isip ng paraan para gamitin ang pinto ng silid-tulugan bilang tulong sa kanyang gagawin. Naalala niya ang lubid sa balkonahe ng biktima at para sa kanya, ito ang pinakaperpektong kasangkapan para sa kanyang plano. Sa pagsasanay sa sariling pinto, napansin niyang maaaring mag-iwan ng marka sa lubid ang matigas na gilid ng pinto, kaya't naghanap siya ng solusyon. Sa isang pagkakataon, napatingin siya sa bote ng tubig na nasa mesa. Kinuha niya ito, pinutol gamit ang gunting, at inilagay ang kalahati sa ibabaw ng pinto. Eksakto ang sukat at mas naging madulas ang paghatak ng lubid. Noong araw ng krimen, ika-29 ng Disyembre taong 2003, kumpleto na ang kanyang paghahanda. Sa araw na iyon, tinapos niya ang buhay ni Park Ji-e at ng 2 anak nito. Buo ang paniniwala niyang walang makikitang butas ang mga investigador, ngunit hindi niya inaasahan na ang kalahating plastic na bote ang magiging susi para mabuksan ang kaso. Nang makuha ng pulisya ang ebidensya, agad nilang inaresto si Lee Eun-hyo. At sa harap ng malinaw na pruweba, mabilis niyang inamin ang ginawa at ipinahayag ang dahilan sa likod ng kanyang karumal-dumal na plano. 2 taon bago mangyari ang insidente, muling nagkita sina Lee Eun-hyo at Park Ji-e sa isang class reunion. Mula noon, naging masigla ang pakikipag-ugnayan ni Lee kay Park at di nagtagal, lumipat pa siya para manirahan malapit dito. Noon, si Lee ay nananatiling dalaga habang si Park ay may asawa at masayang pamilya. Sa isip ni Lee, matagal na siyang mas magaling kaysa kay Park, lalo na noong eskwela kung saan lagi siyang nangunguna sa klase. Ngunit pagdating sa buhay, pakiramdam niya ay wala siyang naabot. Walang magandang trabaho, walang karelasyon at tanging kalungkutan lang ang kasama. Hindi niya matanggap na ang isang dating kaklase na mas mababa sa kanya ang akademiko ay nakamit ang isang masayang buhay. Dito nagsimula ang matinding selos na unti-unting kumain sa kanyang pagkatao. Habang lumilipas ang panahon, hindi lang inggit ang naramdaman ni Lee.
Nagsimula rin siyang magka-interes sa asawa ni Park na si Kim Bong-jae. Naniniwala siyang mas maganda at mas mahusay siya sa kaibigan, kaya't hindi niya matanggap kung bakit si Park ang kanyang asawa. Sa isang pagkakataon, nagpadala siya ng mensahe kay Kim at sinabi na sayang daw at napaaga ang pag-aasawa ng isang mahusay na lalaki tulad niya. Sa kanyang diary, isinulat pa niya na kung sakaling pumanaw siya, nais niyang ipamana ang lahat ng ari-arian sa asawa ng kanyang matalik na kaibigan. Noong una, nainis si Kim Bong-jae sa pagiging lantad ni Lee at itinuring siyang hindi angkop na babae. Sinabihan pa nga niya ang kanyang asawa na iwasan ito, ngunit kalaunan, napansin ni Kim na laging alerto si Lee sa kanyang kalagayan. Kapag siya ay may mabigat na dinadala, palagi itong handang umaliw at makinig sa kanya. Sa hindi inaasahan, unti-unti ring nahulog ang loob ni Kim sa kanya. Pagsapit ng Enero taong 2003, nadiskubre ni Park ang isang malabong mensahe sa telepono ng kanyang asawa. Nagsimula siyang maghinala, ngunit dahil walang matibay na ebidensya, pinili niyang manahimik at magmasid na lamang. Nang mapansin niyang tila lumayo ang dalawa, inisip ni Park na baka nagkamali lang siya ng hinala. Muling bumalik ang pagiging malapit nila ni Lee. 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo itong pumupunta sa kanilang bahay. Ngunit sa isip ni Lee, lalo pang lumalim ang kanyang inggit. Para sa kanya, hadlang si Park sa inaasam niyang kaligayahan. Dito na nagsimula ang kanyang masamang plano. Alisin si Park sa larawan. Matapos ang masusing paghahanda, dumating ang araw ng kanyang pag-atake. 29 ng Disyembre taong 2003. Maagang umalis si Kim para magtrabaho. Bandang 1:00 ng hapon, dumating si Lee sa bahay ni Park. Nakaupo si Park sa sala, karga ang 10 buwang gulang na anak na babae at katabi ang 3 taong gulang na anak na lalaki. Nang makita si Lee, masayang tumakbo ang bata at yumakap sa kanya. Tinawag pa siyang tita. Nagkunwari si Lee na may sorpresang pagtatanghal para kay Park at hinikayat ang bata na pumunta sa kwarto. Itinaas pa niya ang volume ng TV para hindi marinig ng ina ang anumang ingay. Pagpasok nila sa kwarto, agad niyang isinara at inilak ang pinto, saka ginamit ang tela para sakalin ang bata. Sa gitna ng proseso, ilang ulit pa niyang tinadyakan ang biktima bago itago sa loob ng aparador. Lumipas ang kalahating oras, kalmado siyang lumabas at sinabi kay Park na oras na para makita ang sorpresa. Ipinakiusap niyang magtakip ng mata si Park. Walang pag-aalinlangan, sumunod ito habang bitbit pa rin ang sanggol. Sa pinto ng kwarto, pinaharap niya si Park patalikod at mabilis na kinuha ang tali mula sa balkonahe, inanyuan niya ito na parang lubid at inilagay sa leeg ng biktima. Ginamit niya ang kalahating plastik na bote na inihanda noon para tulungan sa pagsakal. Sa kabila ng nangyayari, mas inalala pa ni Park ang sanggol na nasa kanyang bisig kaysa sa sariling kaligtasan, dahilan upang hindi siya makalaban ng todo. Pagkatapos, pinatay din ni Lee ang sanggol upang tapusin ang kanyang planong krimen. Bago umalis, dinala niya ang mga gamit na ginamit at ang bag ni Park. Nilagay niya ang susi ng bahay sa loob ng bag, ipinasok sa bintana ng pasilyo at iniwan sa mesa sa loob para magmukhang walang puwersang pagpasok. Pagkatapos, umalis siya na parang walang nangyari. Nang mahuli si Lee, lumabas sa pagsusuri ng mga eksperto sa pag-iisip na may matindi siyang depresyon at paranoia, dahilan upang maging lubhang matindi at mapanganib ang kanyang kilos. Makalipas ang 1 taon, humarap siya sa Korte Suprema ng South Korea para litisin. Ipinaglaban ng kanyang abogado na matagal nang may karamdaman sa pag-iisip si Lee at kusa naman daw nitong inamin ang ginawa at motibo. Lumaki raw siya sa magulong pamilya, maagang namatay ang ama na may ibang babae, at lumaki sa kahirapan. Sa kabila ng pagsusumikap, umabot siya ng lampas 30 taong gulang na wala pang asawa, salat sa yaman at nakatira lamang sa mumurahing inuupahan. Ang naipong galit at pagkainggit ang tuluyang sumabog. Ngunit para sa korte, walang tunay na pagsisisi si Lee. Dapat sana'y hatol na kamatayan, ngunit dahil sa kanyang kondisyon sa pag-iisip, pinatawan na lamang siya ng habang buhay na pagkakakulong. Marami ang nadismaya sa desisyong ito. Marami ang naniniwala na sobrang kalupitan na ginawa
para pagkalooban ng kahit kaunting konsiderasyon. Dumalo si Kim sa paglilitis at bakas sa kanyang mukha ang matinding pagsisisi. Inamin niyang nagkamali siya sa pagtataksil at sa huli, iyon ang nagbukas ng pinto para sa trahedya, ngunit huli na ang lahat. Dala-dala na niya ang bigat ng konsensya habang buhay. 2 taon matapos ang insidente, nagsumite si Lee ng apela at liham ng pagsisisi para mapababa ang kanyang sentensya, ngunit tinanggihan ito ng Korte Suprema. 20 taon na ang lumipas, nananatili pa rin siya sa kulungan. At ang sugat sa puso ng pamilya ng biktima ay tila hindi na mawawala. Ang kasong ito ay paalala na ang kaligayahan ay hindi paligsahan. Imbes na ikumpara ang sarili sa iba, mas mabuting pahalagahan natin kung anong meron tayo at sikapin nating mas maging mabuting tao. Maraming salamat sa panonood ng video na ito at huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na kwento. Hanggang sa muli.